Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Naipapakita mo ba na malapit ka sa Diyos kapag ikaw ay palaging nagsisimba? Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus na ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Nananahan. Ibig sabihin, ang taong palasimba ay taong malapit sa Diyos at umaasa sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, naniniwala sa Diyos. Dahil ang banal na misa para sa taong palasimba ay doon siya humuhugot ng kanyang kalakasan, nagbibigay sa kanya ng kagalingan, umaasa sa Diyos, nananampalataya sa Diyos. Kaya nga nagbibigay sa kanya ng kagalakan sa kanyang puso. Pag ang taong nagsisimba ay palagi siya ay nakaranas ng kapayapaan, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung minsan may mga tao na ayaw nang magsimba, o bakit ako magsisimba? Ganyan, tinatamad magsimba. Pero sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ang nagsisimba o kumakain sa aking katawan ay nananahan sa akin, malapit sa akin. Kaya nga, may tinatawag na transubstantiation. Ibig sabihin yung process na pag pinagdasal na ng pare ang tinapay at ang alak, nababago na, nagiging katawan na mismo ng Diyos. At sa banal na komunyon, tinatanggap natin mismo ang katawan ng Diyos. Naniniwala tayo at nananampalataya na siya mismo. Kaya iniingatan natin at inilalagay natin sa ating katawan para makasama natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng yun, masasamahan tayo ng Diyos. Kaya nga, pagka ay nagsimba, malakas lagi ang iyong espiritu. Kapatid, huwag nating ismulin ang pagsisimba. Dahil ito ay makakasama natin mismo ang Diyos. Siya mismo ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa ating buhay. Ngayon, pag sa ating pagsisimba, nagiging Eucharistia din tayo kasi tayo ay nabibiyayaan, nabibless, at pinagpipira-piraso na parang tinapay, pinaghati-hati ang buhay natin at ibinabahagi natin sa iba. At ang ibinabahagi natin pag tayo nagsisimba na natatanggap natin ay ang pagmamahal mismo ng Diyos, ang Diyos mismo. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. At pagkalat natin ang good news, huwag yung fake news. Ang good news ay ang ating Panginoon mismo. At magsimba tayo. God bless and God is good.